Gilas Executive Director isiniwalat ang ginagawang panggagawa ng Thailand sa Pilipinas sa SEA Games at agresibong pagprepara ng Thailand para matalo ang Gilas. Dumayo pa sa ibang bansa? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kahapon ay napag-usapan natin ang matinding plano na ikinakasa ng host team sa Southeast Asian Games na Thailand na tinawag nga nating confusion about the rule na delaying tactics na matagal nang ginagawa sa iba't ibang mga larangan. Pero malimit nga ito sa mga sports kung saan ay tipong minamanipula ang mga rules ng kanilang events hanggang malito ang mga kalahok at hindi na makabuild ng tamang lineup o mga malalaro ng kani-kanilang kupunan habang ang mismong host team sa event ay matagal nang prepara at waiting na lang sa mismong kaganapan. Ganito na nga kaaggresibo ang Thailand national team sa basketball category upang gamitin ang hindi maka-sports na taktikang ito. Well, hindi na nga nakapagtataka ito dahil nga ang Pilipinas ang pinakamalakas na kupunan sa SEA Games na gustong-gustong talunin ng kahit anong kupunan sa Southeast Asia. At bilang patunay ng panggagawa ng mga Thai sa ating national team ay siniwalat ito ng mismong executive director ng Samahang Basketball ng Pilipinas na nag-handle sa Gilas na si Ma'am Erica D. Ayon dito sa interview sa kanya ng legit at sikat na sports website at media sa bansa na The Tiebreaker Times ay sinabi nito na ang unang rule ng Thailand ay ang passport only. Pagkatapos magpasa ng lineup ng SBP ay biglang pinalitan ng mga itong rules kung saan ay kinopya ang hagop rule ng FIBA. Pero matapos nun ay muling pinalitan nga ng Thailand ang kanilang rule kung saan ay this time ay nag-set up pa ng meeting via Zoom para mas maklaro. Kaso ayon kay Ma'am America ay mas nakakalito pa rin ang naging flow ng meeting dahil may mga ineligible players sa Gilas via FIBA rules ang inapprove ng Thailand at may ilan namang dinecline. Kaya nasabi na lang ng SBP Executive Director na sobrang gulo talaga ng Thailand dito sa kanilang rule na pinapatupad. Pero ang lineup na ipinasa pa rin ng SBP ay ang lineup kung saan ay kasama si Brownlee at Kwame at mga field foreign players natin. Suportahan ang inyong paboritong team sa PBA, NBA at MPBL o kahit pa nga sa mga overseas league. Full details sa comment section. At kapag lumipas daw ang petsang 26 at walang naging response ang Thailand ay ibig sabihin daw nito ay na-approve ang lineup. Samantala, isa pang patunay ng pagiging agresibo ng Thailand na matalo tayo sa SEA Games ay ang matinding preparasyon kung saan ay idinala pa nila ang kanilang pagprepara sa ibang bansa. Yes, lumipad nga patungong Kuwait ang Thailand upang makipag-tune up game sa Kuwait national team at iba pang mga ball clubs. Layunin daw ng mga ito na mas mai-develop pa ang chemistry ng kanilang kupunan at mapaghusay ang kanilang mga plays na gagamitin sa kompetisyon. Pero sa dami ng kalokohan ng Thailand na kanilang pinaggagawa ay mapabagsak na kaya nila ang ating national team? Ano sa palagay nyo mga ka-hoops? I-komento nyo lang inyong opinion sa ating comment section.